guys, long time no see. Tagal ko rin hindi po nakapag-video kasi busy. Saka medyo ngarag na kami kasi ang init dito kahit nasa kubo kami nagbabantay na. Tapos minsan tumutulong ako, so ito nangitim na ako. So i-update ko lang kayo. Ayan. December 3 ngayon, so nag-start kami ng October 28, so 2 months mahigit na po. 2 months and 1 day ganun pa. So ayun, nalagay na po ngayon yung roofing. Ayan, may gutter na siya doon sa bantay doon. Ay, nag-focus sa daliri ko dyan. Ikabit na nila yung gutter dyan sa may banda, dyan lang sa may likod. Yan. Dumating kahapon lahat ng materyales sa roofing. Yan. 0.5 ang ginamit dyan. Color gray. Yan. Color gray yung pinakabubong. Tsaka yung gutter. Tapos white yung spandrel ko. So, sa roofing and spandrel, kasama na yung ceiling din sa loob, yung Hardiflex. Naka 85,000 po kami. 85,000. Lahat na po yun. Ayan. Pero hindi pa kasama dyan yung mga ginamit na bakal na yan, yung mga C-channel tsaka angle bar. Kinontrata ko actually itong bubong na to. 138,000 materialis at labor po. Di bali yung uncle ko yung gumawa na sobrang mura kasi parang tulong na lang din niya sa akin. Ayan. Kasama din yung terrace. Ayan, terrace yan. Kasama yan sa kontrata nila. And then on this side, si Papa naglalagay ng lason. Ayan, naglalagay siya ng lason. Kaya si break muna. Ayan, naglalagay na siya ng lason. Nalagyan niya na yan. Ba, nagka-focus sa daliri ko. Naglalagay siya ng lason dyan. Ayan. Para, naglalagay daw ng lason kasi para hindi matakaw sa paint. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng lason, sisipsipin nung pader yung pintura. So, ayan, yun lang. Yung pagkaka-explain sa akin ng papa ko. Isipsipin yung pintura. So, papahid ka ulit kasi nasipsip na yung pintura mo. Ayan. Dalawa pa lang yung nailagay nila. Dalawang roofing. Dalawa lang silang gumagawa eh. So, medyo nagka-problema kanina ng pag-akyat. Pagtaas nila ng roofing, napiklo. Pero okay lang. Basta wag lang siyang mabutas. Ito po yung color ng roof namin. Dito ko nilagay lahat. Yan. Yun yung color ng roof. Color gray. Gray po yan. Di bale, yung bahay namin ganyan din ang color. Sa paint, kami na lang magpipaint. Ni Papa, hahanap siya ng kasama niya, tsaka ako. Para tipid sa labor. Yan. Ito rin yung terrace. Tapos na yung palitada dito sa harap. Halos tapos na. Nalagyan na lang ng mga buldura. Ayan. Ayan, meron yung style sa taas. Yung guhit-guhit. Uso yan din. Yan. Artihan natin ng konti. Simple lang tong bahay. Isang kwarto. Ayan. Pero malaki din ang gastos kahit maliit lang po yan. Kasi syempre sa materyales. Tsaka hindi po yan tinipid po yung mga materyales namin. Siguro semento. Naka 300 cements po kami dyan. Kasi ang laki po ng mga biga oh. Laki ng mga biga tsaka yung poste, laki.
Dalawang biga yun sa baba. Ayan. Sa mga gustong makaalam po na mga nagastos namin sa ganitong style pa lang, hindi pa finish, maabot na po kami ng ng 400,000. Siguro pag na-finish na, siguro 700 kasi masakit talaga itong finish, yung tiles ganun. Pero mura pa rin kasi medyo nakatipid kami sa labor. Ayan. So, ayun guys, sa lahat po ng may pangarap, wag lang kayong susuko, magkakaroon din kayo ng bahay. Diba, lahat naman tayo pangarap talaga yan. So, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na. And comment mo na rin yan kung nagustuhan mo. And kung may mga tanong po kayo sa mga materials na hindi ko po nabanggit, ask nyo lang po sa comment section.